Alam kong madali mo kong iwasan kasi ikaw tong may gusto ng hiwalayan. Pero bakit ka ganyan? Lapit ka ng lapit na para mo kong pinaglalaruan. I-talk to Papa na! Hello, James. Po. Ayan po. Magandang umaga, kasama niyo Papa Johan. At Lady Gracia. At James, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts ng Barangay Alas. Okay lang sa'yo, pre? Okay lang po, okay lang. Yan. Ako si Lady Gracia, kuya. Hello, ha? Ayan. Okay, Opo, sige. Lady Gracia. Hello, good Hello. morning. Okay, sige, Good morning. James. Tungkol saan ang problema mo? Tungkol po sa asawa ko. Ay, bigay mo na lang sa akin. Hindi, joke lang. O sige, ano nangyari sa asawa Okay. mo? Naghiwalay kasi kami. Oh, okay. But before that, gusto ko lang malaman, paano muna kayo nagsimula? Paano nagsimula ang relasyon nyo? nagsimula Kailan? kami Nagsimula kami noon, katulong siya. Anong taon ito? Sa katabi ng namin, sa trabaho namin. Mga anong taon to? Tapos doon kami nagkakilala. Hello? Hello po. Ayan, anong taon ito nung nakilala mo siya? Di ko na matandaan, matagal na kasi. Sobrang tagal Dalawa na. ng anak namin, pero Okay. nagkahiwalay kami ngayon. Alright, so siya ay nangangatulong habang ikaw ay? Nagtatrabaho din, tapos doon kami nagkakilala sa amo namin. Aha. Anong So, parang- trabaho mo, no, nung time na yon? Sa mga pintura. Pintura, tapos siya na nga kasambahay, ganon? Opo. Ano ba, stay-in ka din doon, ganon? Hindi po sa may po kami, yung amo namin, inuupahan kami mga lalaki doon para sa amin lang. Oo. Okay. Okay. Tapos, siya naman, doon din ba meron ding malapit doon? Doon siya sa amo namin. Pero magkalapit lang yung bahay nyo at yung Opo, quarters opo. ninyo. Ay, doon na kayo naging close. Tapos, paano nangyari? Nagkahiwalay kami. Hindi, I mean, Tungkol sa paano- hiwalay agad. May lalaki. Doon muna sa paano mo siya niligawan? Niligawan ko siya isang Isang araw lang? Isang buwan lang. Akala ko isang araw lang. Isang buwan. Okay. Isang buwan Ano po, mga Papa pinagagawa mo? Yun, nagkaanuhan kami, tapos nagkaanak kami na isa. Nagsama na Nagkaanuhan kami. Tapos Nagkaanuhan. Ang mga ano-ano na yan. Nagkaanuhan na. nagkamabutihan. Paano mo siya niligawan? Gusto namin malaman. Gusto malaman. Oo, ano? Ganun, sinabi ko sa kanya, mahal na mahal kita, ipaglalaban kita. Naku, inutumo lang pala. Ganon. Oo. Binola ko lang. Alam mo naman mga babae nadadala sa bola-bola na ganyan. Ganon mo na siya, ilang buwan mo siyang niligawan? Isang buwan Isang po. buwan. Isang buwan. At napasagot mo na agad. Ang bilis ha, napaka Okay. siguro. Uy, mabagal yun ha. Yung sa Kasi isang... gusto rin naman niya ako eh. Ay. Kaya, Pogi. kaya siguro malakas yung loob mo na bula-bulahin kasi nararamdaman mo na gusto ka na niya noon. Siguro siya ay mahilig sa siopaw. O, bola-bola. Bola. Okay. Tapos, ito namang si babae, asado. Asado. Okay, so after niyong magligawan, after a month naging kayo, sobrang saya, no? Sobrang saya. Oo. Sarap sa una. Pero yung may anak na yun, mainit na yung ulo. Simula nung nagkaanak kayo. Kailan ba kayo nagkaroon ng anak? Kasi may pala siya, may kachat siya. Ay! Ganun. Hindi, Teka. ibig sabihin, nung time na nililigawan mo siya, may kachat na siya nun? Wala pa naman. Wala. Pero kumusta ba yung Nagbalikan sila ng pagsasama ex niya. nyo? Nagkabalikan sila ng ex niya. Wait lang, kasi Wait medyo lang. ang dami na Ay- nangyayari. Wait lang ha, wait lang. James, ganito. Huwag patalon-talon yung kwento, okay? Sige po. Alright. Okay, so balikan natin nung time na kailan kayo nagkaroon ng anak. Since ano ba yun? Kalimutan ka na. Okay. Dalawa na kasi anak namin ngayon. Lo, nakalimutan yung birthday ng anak. Alright. 13. Okay. Aha. So, nung nagkaroon siya ng anak, unang anak nyo, kumusta yung pagsasama nyo? Okay naman yung pagsasama namin. Nung nagkaroon na kami ng dalawang anak, doon na parang But, paano ba yung hindi ko rin siya pagsasama nyo? maramdaman na ganun. Okay, hindi mo na siya naramdaman. Bakit? Nung una, ramdam mo yung pagsasama niyo Oo, dalawa. mahal na mahal niya ako, ganyan. Paano ba siya magmahal sa'yo? Paano kanya alagaan? Hinahalikan ako. Hala. Pala, Yung dating ko sa galing sa trabaho. Mm-mm.
Pagdating, hinahalikan ka na Oo. agad. Malambing. Malambing. Oo, malambing. Okay, tapos bigla napansin mo nung after yung magkaroon ng dalawang Oo, anak, biglang yung nagbago. Oo, kasi bumili kasi ako ng cellphone sa Mhm. anak ko at saka sa asawa ko. Yung pagbili ko huli ko kasi siyang binilihan ng cellphone. Tapos doon na, may ka-chat na siya. Yung ex niya pala. Teka, bakit wala ba kasi siyang cellphone dati? Meron, kaso lang sa anak ko lang, hindi ko siya binilihan noon. Mhm. So napalit lang ng cellphone. Oo. O so nung nagkaroon na ng bagong cellphone, bigla nagkaroon Biglang ng nagkaroon ka-chat, ganon. Oo, Okay, yung so ex niya pala. yung ex niya, so paano mo nalaman na nagkakausap sila ng ex niya? Minsan nababasa ko sa yung sa chat niya, minsan nakatulog na siya. Oh. Inaano ko yung cellphone, kinukuha ko. Mm. Tapos nababasa ko yung mga chat nila. So nakaramdam ka na kasi na parang nanlalamig na siya, ganon. Oo, parang gano'n. Lagi ka nang inaaway, wala nang gana sa'yo. Oo, mainit na yung ulo. Oh. Kahit wala kang ginagawa, bigla na lang nagagalit, ganon ba? Oo, ganun. Ah. Tapos pag uwi ko, hindi na humahalik sa akin, ganyan. Mhm. Tapos Hindi na humayakap. tapos panay ang cellphone. Oo, yun. Sa cellphone palagi. Okay, so doon ka na nagduda. Oo, doon na ako nagduda. Okay, kaya nung Okay. isang araw, nung natutulog siya, isang gabi, pinakalaman mo yung cellphone niya. Oo. Okay, so Kinuha ko. buti Kinuha alam mo mo. yung password. Walang password naman. Ay, Oh, okay. So, okay. nung pag-check mo, ano yung naging usapan nila nung ex niya? Mga ganyan. Pwede ba natin ipagbalik yung mga nakaraan? Hala! Oh. Okay, pwede ba nating ibalik Ibalik ang ang nakaraan? Ayan, Oh. muling ibalik ang peg. Okay. Paano mangyayari dito, no? I mean, papayag kaya talaga itong si babae na maibalik yung nakaraan nila nung kanyang ex? Pero kapag di ba pag nasa relasyon ka na tapos may anak ka na, may asawa ka na, Mhm. dalawa na yung anak mo eh. Tapos dahil lang sa cellphone, alam mo maraming nasirang pamilya Mhm. dahil dyan sa mga cellphone na yan. Oo. Yung tipong padre de pamilya, sige bibigay mo yung yung kagustuhan ng asawa mo. Okay, naibigay mo yung cellphone, kaya lang nung nabigyan mo ng cellphone, kasi katulad nung ating bida nung mga nakaraang araw, yung lalaki binigyan ng cellphone yung kanyang asawa. Mhm. And after that, nung malaman niya, may iba na rin ka-chat. So, mga kabarangay, ang lesson dito ay huwag yung bibilan ng cellphone ng Oo. inyong mga asawa. Wag. Parang ayaw ko na rin sa kanya. Agad-agad. Ayaw mo sa kanya o galit ka lang siguro nung time na yon? Oo, kasama na rin. Sobrang galit, ganyan. Mhm. Nagkita ba silang dalawa? Parang may nabasa ka ba? Nagkita. Nakita. So, possible... Pumunta yung Mhm. lalaki sa Maynila. Okay. Mhm. Saan sila nagkita? Sa Novaliches, sa bayan. Bali, parang Mhm. ano ba, nag-date lang sila o nag-check-in sila? Oo, kasi wala ako doon. Naanuhan ko lang, bandang huli, nahuli ko na ganun yung na yun. Wala pa siya doon sa bahay. Sabi ko, yung kapatid niya lang nagbabantay ng anak ko. Mm. Tapos, nagtaka ako, tuwing na yun, palagi silang nababasa ko sa chat, yan, magkita na naman tayo ulit. Ulit. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. So, ilang buwan na pala sila nagkakausap nung nahuli mo? Basta pagbili ko ng cellphone na yun, mga 1 buwan lang. 1 buwan lang, tas ang daming beses na nilang nagkausap, tas nagkita pa sila. Oo. Okay, so nung time na nabasa mo yon, anong ginawa mo? Ginising mo ba siya? Kinompronta mo siya? Hindi ko siya ginising, hinayaan ko lang siya. Oh, ang hirap nun, hindi ka na makatulog nun. Kakaisip. Kasi kung ianuhin ko, ayaw ko kasi nang magkagulo kami, ganyan, baka mapaano pa yung ang gagawin ko. So, paano niya nalaman na alam mo na? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Kailan mo Kasi lang to sabi ko, nalaman? isang beses lang. Kailan mo ito nalaman? Matagal na basta pagbili ko ng Hindi, ilang buwan na? Mula nung nalaman mo? Mga 1 buwan din. Hindi, mula ngayon, 1 buwan na. Ay, hindi po, matagal na po yun. Wala na kami ngayon, naghiwalay na kami. Wala na kayo. Okay, sige. So, nung nabasa mo yun, nakipaghiwalay ka ba sa kanya? Tinuloy mo pa yung relasyon nyo? Tuloy pa rin, pero inano ko lang kasi about sa anak namin, ganyan.
Para sa mga anak mo, So, tinuloy tinago mo. mo na lang yung nalaman mo, tapos hinayaan mo na lang siya na nakikipag-chat dun sa ex niya. Oo, hinayaan ko lang kasi. Ibig sabihin, hindi mo man lang nasabi sa kanya or kinonfront man lang siya o bakit ka nakikipag-chat dito sa ex hindi, mo? kasi baka mapatay ko pa siya eh. Ala, hoy! Yun lang. Oh, hindi kasi galit na galit eh. Pero Mm-mm. bad yun ha. Okay. Halimbawa, magsasabi siya na wala naman, ganun. Mm. In-screenshot ko yung mga chat niya eh. Mm. Ano bang okay lang malaman kung ano ba yung iba pang mga sinasabi, mga napag-uusapan nila maliban sa pagkikita, ano ba mga pinagagawa pa nila? Doon, yun, mag-hotel daw sila, ganun. Mhm. Nako po, nag-hotel. Oh. Kahit saan sila pumupunta. Nandun kasi ako sa trabaho ko. Tapos yung, yung kapatid niya nasa bahay namin nakatira. Mhm. Paano yung Lalaki. kapag halimbawa, Tapos umaalis pala siya, yung bandang huli, oh, wala akong trabaho. Lang kami, nag-half day lang. Pag uwi ko, wala siya doon. bakit ano? May tanong ako, pare. Bakit kapag ito nalaman mo na yung mga nangyaring ganyan, nagkikita sila, nag-hotel sila, pero bakit hindi mo nagagawang kausapin siya para Ayaw maisaayos? ko kasing kausapin, mamaya mag-deny, umiinit, umaano yung ulo ko. Oh. Baka ano pang magawa ko sa kanya. Mhm. Pero bakit hindi mo na lang iniwan? Bandang huli nung nagkahiwalay kami hanggang ngayon. Hiwalay kami. Mhm. So, bali ano ba? mama na talaga siya sa lalaki. Mama na. Sa mama na. So, parang, di ang sakit-sakit sa'yo nun, no? Kasi syempre, alam mo na nagloloko siya, may kachat siya, tapos, parang patay mali siya ka lang, no? Oo. Okay, so, Mhm. sa bandang huli, iniwan ka pa rin niya. Paano siya nagpaalam sa'yo na ayoko na, hiwalay na tayo? Ganito po yun. Mm. Umuwi siya sa probinsya niya kasi ibebenta daw yung lupa nila. Mm. Gumawa lang siya ng kwento nun. Na hindi pala. Oo, hindi pala kasi siya daw ang pipirma ng lupa. Di ba alam mo naman sa probinsya pag kailangan yung mga anak makapirma. Mhm. O kasi Umuwi siya yung din. lupa na yun ay paghahati-hatian ng magkakapatid, ganun ba? Oo, parang ganun. Okay. Okay, tapos nung pag-uwi niya ng probinsya, sinama niya ba yung mga anak ninyo? Hindi, iniwan niya dun. Iniwan niya sa'yo. Iniwan niya sa'yo? Iniwan niya sa akin. Okay. Pero nung time na yun, may kutob ka na parang hindi na to Oo, alam babalik. ko na. Hindi ko lang siya hindi ko na pinigilan. Ah, pero, Kasi mahirap din pag pipigilan ko siya. pero tanong lang, James. After mong mabasa yung mga messages na yun, nung mga sumunod na araw, pinakailaman mo pa rin ba yung cellphone niya para i-check ulit yung mga messages o hindi na? Oo. Ah, Doon sinecheck sila mo pa makikita, rin. Nako. ganun yung mga sinasabi. Tapos hindi siya nakatulog na alam mo na, no? Oo, hindi ko pinapaano sa kanya. Naku, mga kabarangay, napakahirap nun. Masyadong mabait itong ating bida. I mean, to the point na ayaw lang niyang masaktan yung asawa. Tapos ayaw lang din makita ng mga anak na ito yung nangyayari sa kanilang pamilya. Ang hirap nito na magpapatay mali siya ka na lang. Kasi Mhm. kung ako to, Mm. baka nanggigigil na ako, nanginginig na ako, na parang hindi ko alam kung paano papakisamahan Oo. yung taong niloloko ko. Tapos harap-harapan, nandun siya, katabi mo, di ba? Mhm. Siyempre, yung pride natin, masasaling yan, di ba? Na kapag Mhm. nagloloko yung partner natin, kaya masakit na sobra sa atin kapag nagloko. Nung time na umalis, pumunta ng probinsya, ano nang mga next na nangyari? Ganito po yun. Sabi niya, magbibenta daw sila ng lupa, ganun. Umuwi siya doon. Tapos? Tapos, nangutang pa ng pera dito. Iniwan pa ako ng utang ng pera niya. Yung inuutangan niya. Ha? Okay lang Magkano? malaman kung magkano? 20 plus. Ala. 20K. 20,000. 20,000 plus. Opo. Oh my Okay. God. Okay. Ayan. So, iniwanan niya pa yon. So pagpunta Opo. niya doon, Ano ba yung utang na yon? Sorry kung itatanong lang namin ha. Yung utang na yon ay ginamit ba niya sa family ninyo? Saan niya ginamit? Hindi po pang pamasahin niya pag uwi doon. Kasi umuwi din po yung lalaki. Eh bakit? Teka lang, umutang siya ng 20K. Ano ba? Saan ba yung probinsya? Sa Surigao, Mindanao. Sa Surigao. Surigao. Bakit ang laki nung airfare niya? Opo, Kasi hindi siya yung ko po siya yung nakaka- nagbayad doon sa doon sa lalaki? lalaki, kasama. Parang Oh my siya naman God. pa, ganun. Oh. So, umutang siya doon sa mga naglo-loan, ganon. O,
Mhm. Tapos, Nagugulat na lang ako, may naniningil na sa akin sa bahay. ala, Ala. ikaw daw sisingilin. Nahihiya din naman ako na hindi ko bayaran. Pero maraming nagsasabi na kahit hindi ko bayaran yun kasi hindi naman ako nakapirma doon, Mhm. Tama. pwede naman daw yun. Pero ang ginawa ko kasi ayaw kong maano dun sa tinitirahan ko, Mhm. binayaran ko na lang na Binayaran mo hanggang rin. natapos din naman. Ala, oh my God. So, Sayang naman yun. nung time na Okay. sinisingil ka na ng utang, wala na tong si Mrs. Kumbaga, hindi na Wala talaga bumalik. Nandun lang po sa probinsya, doon ko lang nalalaman pag uwi, pag alis niya. Mga ilang linggo lang kasi lingguhan yung hulog dun eh. Mm-mm. Mhm. So nalaman mo, pagpunta niyo sa probinsya, naroon din yung lalaki. Nandun. Hala ka. Okay, Ayan. so, yung mga, hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, bale, hindi ka na minessage. Parandan lagi. Mhm. So ano mga nalalaman mo? Paano mo nalaman na nandun din yung lalaki? 2 linggo, gano'n, nagtatat na siya na gusto niya bumalik dito. Tapos ang hihingi ulit sa'yo ng pamasahe. Manghingi na naman ulit. Abay, makapal. Okay, so gusto niya, Okay. after 2 weeks na umalis siya, gusto niya na daw bumalik, padala mo ng pamasahe. Pero, Pero nalalaman din ng kapatid ko, Ah. silat ako ng kapatid ko, na may kinakasama doon. Ayan. Kasi medyo malapit lang yung lugar namin eh. okay, so sinabi mo ba sa kanya na alam ko na may kinakasama ka ng bago Wala, dyan? hindi ko pa rin sinabi. Alam mo, Hala ka! alam mo kung bakit nanghihingi na kunyari pamasahe? Oo. Ay, panggastos ulit niya doon. Oo, feeling ko hindi naman dapat uuwi eh. Oo, Parang hindi padala talaga mo siya ako para uuwi. makauwi, tapos saka na ako uuwi kasi ano, Oo, ganun, bla bla bla. gagamitin lang Mm. yan. Tapos yung mga anak ninyo, iniwan na lang ng basta-basta sa iyo. Oo, hindi iwan. Wala Niha-niho, hindi walang ano. Walang Oo. man lang sinasabi. So, nung hindi ka nagpadala ng pamasahe sa kanya, anong sinabi niya? Ang sabi niya, Mm. kung ayaw mo magpadala, di hiwalay tayo. Sabi ko, Abaw! Hindi, magtagal na tayo magkahiwalay. Mm. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Hmm. Ang Kasi hindi ko na siya iniisip nung pag-uwi niya. Kasi alam ko na lahat eh, yung mga chat nila. aha. Ganyan. Hmm. Na magsasama na sila dun. Mhm. So, sinabi mo sa kanya lahat-lahat yan? Hindi ko sinabi Hindi rin. pa Ginanon ko rin. lang na matagal na tayo magkahiwalay simula pag alis mo dito. Oo, Mhm. anong sagot niya? Hindi ko siya pinipigilan umalis eh. Anong sabi niya? Nasabi mo magkahiwalay naman na talaga kayo? Sabi niya naman, di hiwalay, ganun. Ah, Sabi niya kasi hindi niya alam na alam mo. walang nakakaalam na may kinakasama siya doon. Parang Mhm. tanga siya. Magloloko na nga lang siya doon pa sa malapit na mga kamag-anak Oo, ninyo. eh. 'Di ba? Syunga-syungang babae. Ayan. So, di hiwalay sabi niya, tapos hindi na nagparamdam ulit. Madalas nagparamdam, ganyan. Ayaw mo ba akong padalhan, ganyan. Ay, humihingi lang talaga siya ng pera. Ang kapal ng Yun lang pagmumukha talaga niya. yun. Alam mo, Pero alam ko na nagagamitin lang nila yun. Kasi Mhm. wala na siyang pera eh. Pero ikaw wala ba? rin trabaho yung lalaki, no? Ganon. Wala. Mhm. Kakaloka. Mahal mo pa rin ba siya nung time na yon? Hindi ko na minahal nun kasi kinalimutan ko nung umalis siya. Oh. Pero aminin mo naman, Kasi aminin alam mo ko na na kahit masakit. pipigilan ko, aalis talaga siya eh. Pero masakit para sa'yo. Masakit naman kasi may anak kaming dalawa eh. So, paano yon? Humihingi pa rin ng pera pero hindi mo talaga pinapadalhan. Oo, hindi ko na pinapadalhan. Paano yung mga Kahit anak, kinukumusta minsan, ba hindi ko niya? na pinapadalhan siya. Yung mga anak ba, ikinukumusta niya? Hindi, kasi bigla ko siyang binalak nun eh. Oh. Ay, binlock mo na siya. Okay. So, Oo. hindi na siya gumawa ng paraan para kausapin ka. Gumawa pa rin ng bagong account niya. Hala, Mhm. okay. Tapos humihingi ulit ng pera. Oo, manghingi pa rin. Sabi ko, Hmm. wala akong pera, ang laki ng utang mo. Sinabi ko yung utang niya kasi nagsingilan na dito. Hmm. Mm-mm. Sabi ko, malaking utang mo na iniwan dito. Ano sabi niya doon? Kaya dito sa mga kapitbahay ko. Dead ma lang siya. Didma lang siya. Ang kapal, may ganito Kapal pala na talagang kakapal ng Oo, mukha, eh. no? Okay lang ba na isulat natin tong kwento mo sa Barangay Love Stories? Pwede naman. O Pwede. sige, Pwede. payagan mo kami ha at isusulat natin ang kwento mo, no? Kasi madalas ako nakikinig dito, Oh. maghapon yung radyo namin. O eh. sige, Mhm. gagawa natin yan ng kwento para pag narinig niya, mahihiya siya. Okay, so Oo. binlock mo na siya, gumagawa pa rin siya ng paraan. Kailan siya huminto na parang hindi na ito mapaparamdam? Ngayon, binalak, Ngayon. ngayon, hindi na kami magkaano. Doon na lang sa kapitbahay namin nakichat siya, ganun. Kasi nandun na yung mga anak ko eh. Ay, Mm. kinuha na niya. Ano po yun, nagtrabaho siya dito sa Pampanga tapos umuwi siya.
Yung mga anak ko gusto niya dalhin lahat. Hindi ko Aha. sana ipadala yung isa. Kaso? Gusto niya dalhin lahat para ano daw. Pero ganun din ba yung nangyari? Nasa kanya na ngayon. Nasaan ngayon yung anak? Yung dalawa yung anak? Nandun sa Mindanao. Parehas. Opo. Nasa kanya. Opo. Okay. Pero ang gusto kong malaman, pare, yung, di ba ang Opo. dami mo ng beses na may chance na nasabihin sa kanya yung mga gantong bagay na alam mo na, bakit hindi mo nagagawang sabihin? Ayaw ko Ikaw po ba kasi iya sasabihin, meron ding papayuhan kasi ano? ayaw ko pong sasabihin kasi baka pag nag-deny kasi siya, dun lalong umano pa yung ulo ko. Mhm. Pero ikaw, itong time na Ano habang pang magawa ko sa kanya? habang siya ay nagloloko, ikaw ba ay meron ding nakakausap na iba? Wala naman po, wala. Mhm. Kasi iniisip ko yun, anak ko, pag uwi ko galing sa trabaho, Mhm. yun, at saka siya, yun lang iniisip ko nun. Mhm. Eh, paano na ang naging sitwasyon nyo matapos yung talagang totally naghiwalay na? Blinak mo na siya. Ayun. May time ba Ayun. na parang gusto niyang bumalik sa'yo? Opo, ilang beses po yung nagsasabi siya. Na makipagbalikan sa'yo? Opo. Okay. At anong nagiging dahilan? Makipagbalikan na siya dahil daw sa mga anak. Sabi ko, gusto kong sabihin na akala niya siguro na wala akong alam kasi yung kapatid ko malapit lang din sa Mhm. lugar namin. Ikaw, Lugar ayaw mo nila na makipagbalikan sa lalaki. kanya Oo. dahil hindi mo na mahal. Sabi ng kapatid ko, ganyan, may kinakasama na yung asawa mo dito. Buti, James, hindi sila sinugod nung kapatid mo nung time na nandun na, hoy, ikaw. Ako lang po yung pumigil. Gusto sana nila. Ayaw ko lang talaga ng gulo, ganyan. Mhm. Sabi ko, hayaan mo na lang. Hayaan mo na. Tapos ngayon, nagkahiwalay na sila, no? Tapos nakikipagbalikan sa'yo. Oo. Oh. Pero ikaw, ayaw mo na talaga. Pero ayaw ko na. Tama Kasi lang may naman. kinakasama na po akong iba ngayon. At Ayun na least. nga. May Baka iba naman ng- kasi nakikipagbalikan kasi may kinakasama ka na nalaman niya. Oo, alam niya. Okay, meron ka ng bagong karelasyon. Meron na po. Okay. So, paano dumating yung punto na talaga nakipagrelasyon ka na? Hindi mo na talaga binalikan itong ex mo? Kasi matagal na po kaming nagsasama eh. Mhm. Nung naghiwalay kayo, nitong una mong kinasama, gaano katagal bago mo nakilala itong panibagong babae? Mga 2 years. Mhm. 2 years din. Okay. Opo. So, nung time na yon, yung asawa mo, yung mga anak mo naroon sa probinsya, sa Mindanao, habang ikaw Opo, pero solo. ako po yung namamasahe nun. Mhm. Namamasahe ba lang? Oo, may pamasahe na po yun sa bus. Paanong pamasahe sa bus? Parang isang tao din yung pamasahe dun. Ikaw yung namamasahe doon sa mga anak, ganun? Oo, kasi pumunta siya sa Pampanga, nagtrabaho siya, tapos umuwi siya sa probinsya na naman ulit. So, ibig sabihin, binigyan mo pa rin ng pera itong si ex mo? Oo, pero pamasahe lang nila at saka alawan. Aha. Tapos? Ayun, nagkita sila ng kinakasama ko ngayon. Mhm. Okay, Kasi paano mo natin ko nakilala doon sa itong kapatid ko, panibagong nandun kinakasama mo? Apa, Paano mo nakilala itong bagong kinakasama mo? ano lang din sa Facebook lang. Mhm. At gaano na kayo katagal? Ngayon, 3 years na rin. Ay, 3 3 years na. May anak na kayo? Wala pa po. Wala. Pero itong bago mong naging karelasyon, wala namang sabit. Wala naman. Okay. Pero yung ex mo, hindi na ng gulo. Totally, wala na. Ano na lang po, parang gano'n na lang, nagchat na lang siya sa kapitbahay namin kasi kumare namin yung kapitbahay namin. Mhm. Doon na lang siya nagchat na magpadala ka sa mga anak. Yun, nagpapadala naman po ako. Mhm. At least, 'di ba? Ang Sumusuporta importante ka din. ay hindi nadadama yung mga bata. Mhm. Kasi yung iba, Oo. pag nagkakahiwalay, bahala yung mga bata, ipaalaga na lang natin sa iba. Mhm. Sustentuhan na lang, iba hindi na nagsusustento. Mga ganyan, di ba? Pero, naging maayos naman na kayo kahit papano para dun sa mga bata. Opo, wala, ayos lang din naman. Pero hindi kami friends sa Facebook noon kasi binalak ko na yun eh. Oh. Talaga. galit na galit eh, no? Oo. Okay, so, sila nung kinakasama niya dati, sila pa rin ba o hiwalay na? Sila pa rin ngayon.
Sila pa rin. Oh. Pero ba't ang kapal ng pagmumukha niya para makipagbalikan pa sa'yo noon nung sabi mong nakikipag-ayos? Oo, panay ang chat na ibabalik daw natin. Ano daw, gagawin niya yung dati, ganyan. Ay. Baka wala nang mahita doon sa lalaki. Parang na-realize Oo, niya wala siguro. namang ano dun sa probinsya eh. Oo, Kasi wala- walang trabaho yung lalaki. Mhm. Kasi ganun eh. Siguro nare-realize ng babae na parang wala akong Ba yan? future dito, lang Oo. buhay dito. At least sa'yo, babalik Oo. na lang. Pero dahil hindi mo tinanggap, syempre hindi niya napapakawalan yun. Kasi nga, wala kaysa mawala sa kanya pareho. 'Di ba? Pwedeng ganun. kaso- Hindi na niya pinapakawalan yun kasi Ah. wala na siyang maanuhan. Wala na ibang choice. Oo, wala nang choice. Ayan, ayaw mo na, yun na yung karma niya. 'Di ba? Kung hindi mo maayos yung buhay niya doon, tapos kayo nakakapag-usap na lang, siguro may mga times na nanghihinayang din talaga siya na sana hindi ko na lang ginawa yun. Mhm. 'Di ba? Pero too late. So ngayon, kamusta ang buhay mo kasama yung bagong kinakasama mo? Okay lang naman po. Oh. Kumusta ang relasyon nyo? Ayos, yun talaga, mahal na mahal niya ako, ganyan. Mm. May tanong ako, pare. Binilhan mo ba ng cellphone? May cellphone na po siya kasi siya ex-abroad. Ah. Pauwi lang din niya ng 5 months na siguro. Aha. So parang hindi talaga kayo parang laging nagsasama kasi laging nangingibang bansa. Hindi po, ngayon, nandito na po siya, nagtrabaho na po siya. Ay, wow. So, magkasama na Bumalik kayo. sa ibang bansa kasi dalawang beses na siya dun eh. Mm-mm. So dito na siya na parang hindi na babalik, ganon. Oo. So, dito na siya nagtrabaho. Opo, Live-in na kayo. opo. Mabuti okay naman. Okay. May anak? Mayroon. Ilan pong anak ninyo? Ay, sa dati niyang asawa. Sa dati. Oo, meron siya. Ah. Kasama niya yung bata o hindi? Hindi po, nandun din sa probinsya nila, nanay niya yung nagare. Okay. Pero, so, itong, hindi ko natanong kanina, kasal ba kayo nitong ex mo? Ay, hindi. Itong si bago mong karelasyon, kasal ba siya Hindi doon sa... rin. Hindi rin. Opo. Okay. Alright, so kumusta ang inyong pagsasama na wala man lang kayo naging tawag dito? Gulo, away na pinagdadaanan. Meron sa yung kinakasama ko ngayon. Pero Mm. bihira lang kasi minsan magsisilo siya na ganyan. Wala, Oh, nagseselos. Sino Kapit ko pinagsiselosan niya? Yung ex ko, Bakit niya pa pagsiselosan yun? Tapos na yun. Mm-mm. minsan kasi tumatawag yung anak ko tapos magsasalita din siya. Doon siya magagalit eh. Mhm. Nagsiselos. O bakit kasi Oo. nakikisali pa sa usapan yung ex mo? Minsan naririnig niya kasi doon sa bahay tumatawag eh. Pag nandun sa bahay ako tumatawag siya. So parang pag nagbi-video call or tawag, sumasali pa sa usapan Tawag yung... lang yun, walang video call kasi Tawag lang. So sumasali sa usapan itong ex mo? Hindi naman po, ganun lang siya na. Pagkatapos namin mag-usap, ganyan. Mhm. So ang ano mo na lang, iparamdam mo na lang sa kanya na wala ka ng plano kasi nga niloko ka niya, ganyan. Oo. Mga babae talaga hindi mo maiwasan, selosa talaga yung mga yan. Kahit hindi aminin man nila o hindi, nagsiselos yung mga yan. Okay? Hanggang ngayon ba, kumusta ngayon? Etong bang ex mo ay nagpaparamdam pa rin sa'yo? Or ano nang nangyayari? Wala na. Nagpaano lang sa kapitbahay namin, ganyan, na magpadala ka ng pera. Katulad ngayon, linggo, magpapadala ako niyan. Ayan. Mhm. Good. At least maayos kang tatay, no? Yun yung importante. Kasi kawawa rin naman yung anak ko Oo doon. naman. Yun Pero naman. anong nasasabi sa'yo ng mga anak mo? Ganyan na, padalan mo ako cellphone. Katulad ngayon, December, birthday niya yun. Bibilihan ko ng cellphone yun. Yun na lang. Importante yung connection na yung sa anak. Pero ngayon, Yes. kumusta? Oo. Wala nang problema? Okay ka naman na, no? Okay naman po. Shinare mo lang talaga tong nangyari sa'yo. Opo. Okay na yan. When we're very happy for you, kung Mhm. wala ka ng ibang pinagdadaanan na problema sa iyong kinakasama, may gusto ka bang itanong sa mga kabarangay natin? Oo. Ang itatanong ko lang, Kung? kasi maraming nagsasabi na kahit hindi ko napadalhan, kasi yung babae naman nakipaghiwalay sa akin. Mm. Tapos may kinakasama ka agad. Yun lang yung ko. Sorry. Pero- Yung ex, sorry, hindi ko naintindihan. Sorry, medyo na... Yung ex ko, Oh, dala ko pa rin yung teka, Wait lang, napuputol-putol mga po anak ko kayo. ng pera. Oh. Kasi marami nagsasabi na kahit hindi mo napadalhan yan, kahit yung kapatid ko,
Kasi may kinakasama namang iba, siya naman ang nagloko. No, papadala mo pa rin pero sa mga bata. Oo, pero nakakasigurado ka Oo. ba na sa mga bata na pupunta yung mga O pinapadala hingi ka mo? na lang ng Oo resibo. naman po kasi, pag nag-aaral na dun eh. Mhm. So sinasabi naman ng mga bata sa iyo na napunta talaga sa amin yung mga pinadala mo. Oo, Yan. opo, opo. Pero Sinabi magpadala lang- pa rin ha. Magpapadala pa rin doon sa mga bata. Okay? Opo. Oh, Kaya kasi hindi ko inaano yung mga sinasabi nila. Mhm. mm. Kasi Pero, pag laki nun, okay. siguro sa akin naman maano din yun eh. Hahanapin din naman ako nun eh. Mhm. Bakit hindi mo na ba nakakasama ngayon? Wala na po, nandun na po sa probinsya. Para tuwing kailan mo lang sila nakikita? Ano lang, pag nag-video call dun sa kapitbahay namin, gano'n. Ay, Mm-mm. so never mo na yung para nakakasama sila ng... Opo, kasi nandun sa probinsya po eh. Kailan yung huli? Sad. Mga 5 years na ngayon. Lo, Oh. hindi mo may bala ka ba na puntahan sila, ganun kasi syempre Oo, bukod doon sa padala, importante na nakikita ka nila, nakakasama ka talaga nila. Baka January, nag-iisip na ako ng January. Nag-iipon pa kasi ako ng pera eh. Okay, sige. Mabuti yun kasi kailangan din ng mga bata na yung Mm-mm. presensya ng isang magulang, ng isang ama. Hindi lang pera-pera Oo. din. Okay, saka kung yung mga sinasabi ng ibang tao na huwag ka nang papadala kasi may bago nang kinakasama yan. Hindi po ha, hiwalay sila doon kasi yung mga anak mo ay nandoon. Okay? Magpadala ka pa din. Saka siguraduhin mo lang talaga na yung mga pera ay mapupunta syempre dun sa mga bata. Yes. Enough na pagkain nila, yung gastusin sa school, 'di ba? Yun lang. Okay? Para wala nang ibang problema. Saka yung pagsiselos naman ng kinakasama mo, normal yan. Ano lang, hilot-hilot lang yan. Okay? Konting lambing pati. Pero mga kabarangay, yung katanungan niya, kasi may mga nagsusulsul sa paligid na dapat pa daw bang magpadala, may bago naman ang kinakasama, itong si babae. Pero yung mga anak mga kabarangay, nandun sa babae. So, ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? Kung ano man po yung reaction ninyo sa mga nalaman ninyo, comment na sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1. Basahin na natin ang mga komento ng ating mga bida. Sabi ni Jed Sulongsowa, Bronyola, para sa caller, maganda na maumpisan mong ibigay ang needs sa mga anak mo kahit magkahiwalay na kayo ng nanay nila. Huwag ka makikinig sa sinasabi ng iba na hindi mo dapat padala ng mga anak mo dahil bilang isang magulang, obligasyon mo na ibigay ang pangangailangan ng mga anak mo at sobrang humanga ko sa iyo, caller, dahil hindi mo nakakalimutan ng mga anak mo kahit may kinakasama ka ng iba. Clap, saludo ako sa katulad mong alam ang salitang obligasyon. Ako din, kasi alam mo yon yung iba, kapag nagkahiwalay na, yung mga, yung mag-asawa, tapos, okay, bahala ka na kung sino kukuha ng bata, ikaw nang bahala sa responsibilidad niyan, di ba? Ayan. Na hindi na, parang wala nang pakailam dyan, ikaw na lang, yun yung problema eh. Magkakahiwalay kayo, magkakaroon problema ang mag-asawa, huwag idadama yung Huwag mga bata. idadamay. Dahil hindi naman sila yung nagloko, hindi naman sila yung nagkaroon ng kasalanan. Kaya palakpakan natin ang ating bida. Trot. Yan. We're proud of you bilang isang ama. Okay, sino pa? Ito si Rovilyn. Hayaan mo na iyang josawa mo. Kung siya masaya, bad karma din yan. Mga yan, ganyan. Okay, kasi alam mo, naging bad karma yung nangyari sa kanya. Kasi bad din yung ginawa niya eh. Nakipagrelasyon, nakiapid sa tag dito, siya yung may asawa, pero siya yung nakiapid sa iba. 'Di ba? Eto, Pero- sabi dito ng ating kabarangay na si Henry Bean. Ayan, sige, binaliktad yung pangalan niya. Ayan, nag-PM sa aking Facebook Lady Gracia. Kung ako lang din talaga, kung ayaw mo na magsustento dahil feeling mo ay napupunta doon sa lalaki, baka pwedeng kunin mo na lang yung mga bata. Kung ako lang ha, kasi medyo nakakakaba din naman kasi yung feeling na baka napupunta lang doon sa asawa ng ex mo, yung pinapadala mo para sa mga anak mo. Sabi niya, shout out daw yung mga nakatutok sa atin dyan sa may Novaliches. Hello po. Ayan, mga kapuso, mga kabarangay. Ito sabi niya, ang haba nito ha. Ay, nabanggit mo na pala to kanina. Okay, si Jet, nabasa mo na ba to? Yes, nabasa niya. Yes, oo. Well, mahirap lang talaga kasi sa mga kapuso natin kapag ganito yung naging nangyari sa buhay nyo. Ito, si Jomali. Papa Johan, Paalay de Gracia, pag uuwi ka ng province nyo, ano kaya, mag-usap kayo ng bago mong asawa. Ngayon, baka
mag-away kayo sa CP, nagsiselos pa yan. Tungkol naman dito sa kanyang bagong karelasyon. Yun ang problema, no? Kung if ever, kunwari uwi itong si James sa probinsya nila para dalawin yung mga bata. Ano kayo magiging take nung kinakasama? Kasi nagsiselos na baka kung ano pang isipin. Sa pagganyan kasi dapat lang talaga matutong mag-unawaan. Kasi pag laging uunahin natin ng selos, tiyak naman natin na talagang masisira yung relasyon. Saka kailangan klaro. Ng away. Oo, kailangan klaro na wala nang talagang balikan. Saka isipin ninyo mga kabarangay, kawawa naman yung mga bata na iipit dun sa sitwasyon nitong mga matatanda. Exactly. Ito, diba? sabi nung ating Japanese character yung kanyang pangalan, hindi natin mabasa. Hayaan mo na siya, pre. For sure, masaya ka na, but we should be responsible sa mga anak natin. God bless you. Tama yun. Yes. Maging responsible sa mga bata. Yung mga nagsusulsul din dyan na wag yun ang padalhan. Hello, anak niya yun. Diba? Ay, dadama niyo yung mga bata dahil may pagdududa kayo na mapupunta dun sa kinakasama at hindi nabibigay sa kanila. Makikita mo naman yan sa itsura ng bata na alagaan ba, napapakain ba, diba? Kausapin mo yung bata. Saka kung talagang diskumpiyado ka, pwede kang yung resibo ng mga nagagastos, di ba? Tsaka kapag mga ganyan, halimbawa sa mga kapuso natin, mga kabarangay na nagsasabi ng ganon, it's not the right way to say, to give advice na may ma-harm yung bata or kung sino man. We're giving advice para may saayos, okay? Yung problem o kaya naman mas maayos yung nagiging pag-iisip ng bida natin. Pero dito sa ating bida, for me wag na sanang dumating na hindi ka magpapadala. Or maganda rin yung sinabi ng ating bida-bida kanina na kung maaari, kung ikaw lang din naman yung nagsusuporta at dito sa mga bata, kung maaari, kunin mo yung mga bata, pwede rin naman. Pero depende pa rin. Tatanungin mo rin yung mga bata kung ano yung kagustuhan nila. Saka kung saan na sila komportable. Kasi mamaya okay naman na pala sa school. Saka kahit siguro hindi naging mabuting asawa, itong si ex-Mrs. kay James, baka naman kasi mabuting nanay pa rin. Diba? Mas naaalagaan, mga ganyan. So, wala. Kailangan mo lang talagang magtiwala na nang pupunta kasi mapapansin mo, saka mahalata mo naman yung sa bata So, wag lang tawag, I guess. Yung kailangan nagvi-video call din sila ng bata. Para at saka kung maaari, yung napag-uusapan nga natin kanina, yung by January na pupunta siya. Sana totoohanin niya. Sana matuloy para magkita-kita sila mag-aama at malasap muli nila yung mga anak mo yung yakap ng isang ama. Okay. Ayan. Ito, sabi dito ng ating bida-bida sa ating Facebook, Annie Claire. Ayan. Para sa akin, huwag makikinig sa sulsul ng iba at sa kakausapin mo yung kinakasama mo. Kasi pag sumobra yung pagiging selosa niya, baka hindi mo na makausap kahit yung anak mo. Yeah. Dahil sa pagsiselos niya dyan sa ex mo. Exactly. Danas ko yan sa akin. Yung ex ko, yung ex na live-in partner ko, pinagseselosan niya pa yung isang ex-husband ko na nandoon yung mga anak ko. Kaya masasabi ko lang sa'yo, kailangan klaro at wag idadamay ang mga bata. Kawawa naman po sila. Yun yung kasi kailangan talaga natin na klaro at transparent sa mga ginagawa, sinasabi, na pag-uusapan. Kasi kung hindi mo nasasabi lahat, at meron kang inililihim, lalo magsiselos yan. Paano pag nalaman niya na may nilihim ka pala? Di lalo na kayo naghiwalay. Saka ang hirap kasi nito para doon sa mga kabarangay natin na meron kayong mga partner na pinagseselosan yung mga ex ninyo tapos may mga anak din kayo doon. Naiipit yung mga bata Yun na nga. Saka minsan may mga tao na kahit klaro mo naman ang sinasabi na wala, magtiwala ka, ayaw pa rin maniwala. Sila na may problema doon Close-minded na yun. Oo, yun yung mahirap. Ngayon, ikaw, kung titiisin mo, kung kakayanin mo yung ganyang ugali niya, pero kung hindi, kasi kung ganyan na hindi siya nakikinig doon sa pang-a-assure mo na wala lang yun, tapos na yun, para na lang to sa mga bata. Ikaw, kung kakayanin mo na ganyan, kasi pag tumatagal yan, maiipit ka dyan Magiging sakit ng ulo mo yan kahit sabihin mo na mahal mo ngayon at ang hirap iwanan. Pag-isipan mo ng mabuti. Dahil ang mga taong sarado ang isip, mahirap na po yan pagpaliwanagan. Ayan. Sige, Okay? balik natin ang ating bida. Hello, James? Hello? Hello, James. Hello? Hello, James? Hello? Ayan. Okay, so James, yung mga sinabi ng mga kabarangay natin bida-bida, narinig mo ba?
Opo. Okay. So, tuloy ang sustento, James, ha? Saka, Opo. we encouraged you, James. Napuntahan mo yung mga bata kasi hindi enough na pinapadala mo lang sila ng pera. Hindi enough na tinatawagan mo lang sila. Hindi pa nga kayo nagbibideo call, tawag lang, boses lang. Kailangan mo din makita kung ano yung itsura nila, ano yung kalagayan nila. Okay? Para Opo. kung sakali mang... Nag-iipon lang po ako ng pera para kasi hindi basta-basta umuwi doon sa probinsya. Kasi 5 years ka nang hindi umuwi eh. Oo. 'Di ba? 5 years mo na siyang hindi nakikita. Gets ko na hindi basta-basta pero that's 5 years. Opo. 5 taon na 'yun. So kung nagpiso araw-araw ka na ipon, may pera ka Mapera. na. Pero Oo, ikaw, anong pero pinakang plano mo na ngayon? Sana makauwi ka. Mga January po. January. Uwi ka ha, para makasama, makapili mo itong mga Yes. bata. Tapos yung sa yung kinakasama mo, sana maunawaan niya. Okay? Opo. Ipaliwanag mo sa kanya na para lang sa mga bata 'yun talaga. Na Yes, wala po. ka na kasi binlock mo na rin naman na, 'di ba? Baka kuya naman, ano pala, baka pwedeng maaga-aga para maganda naman yung Pasko ng mga bata. Mayakap nila. Anyway, Basta bagong kung taon, kailan pwede. nung na available ka. Saka para ma-check mo Yes. yung kalagayan nila, kung ano yung itsura nila, kung may napupuntahan ba yung perang pinapadala mo sa kanila. Okay? Saka kung may mga sumusulsul sa paligid mo na sinasabi, wag mo na padala kasi may bagong kinakasama. Yung Gigil bagong nila ako, kinakasama nila ay hindi responsibilidad ng mga anak mo. Ikaw may responsibilidad sa mga yan. Kaya kailangan mo pa rin magsustento. Alright, so nakikinig itong dati mong karelasyon na ito. Itong mga Opo, magulang. nakikinig po. Okay, anong gusto mong sabihin sa kanya? Masasabi ko lang po sa kanya na huwag niya na magsisilos kasi matagal na rin po kami nagsasama eh. 3 years na po eh. Oo, itong karelasyon mo ngayon. Okay. Opo. Pero itong dati mong karelasyon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Mahal na mahal ko siya. Yeah, yung dati mong karelasyon. Sorry. Ay, yung bago ngayon. Sabi ko, masasabi ko lang, wag na siyang mag-ano sa akin kung magpapadala ako or hindi. Pero magpapadala naman talaga ako palagi. Okay, sige. Alright, maraming salamat sa pag-share ng iyong story, James. At hangad namin na sana itong bago mong karelasyon ay maging okay ang iyong relasyon, okay? Maghilom na sana muli ang iyong puso, pati ang mga puso ng lahat. Okay? Magkapatawaran na. Magkapatawaran. Pero minsan mabubuisit ka na naman, papatawarin mo ngayon, tapos may sasabihin na naman na hindi maganda. Sige. Mawawala ulit Ay, yung no. pagpapatawa. Okay, maraming salamat, James. Maraming Thank you. salamat din po. Mabuhay ka. Proud kami sa iyo bilang isang ama. Yes, pagpatuloy mo yan. Tuloy lang ang pagsuporta sa mga anak. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1!